Okay, good morning. Mag-screen share ako regarding dun sa lesson po natin, which is Understanding and Culture. I'll be discussing week 1 to 3. Okay, eto na po. I'll stop my video lang. Okay? Ayan, para makapag-focus kayo with sa subject nating Understanding and Culture. UCSP, that is Understanding Culture, Society, and Politics. Okay, sociology is an anthropology or a sociology and anthropology. Ano daw po ibig sabihin ng sociology? It is a scientific study of human society or origin, structure, function, and direction. Okay, ibig sabihin, pag sinabing sociology, pinag-aaralan daw po yung society ng mga tao, kung saan sila nanggaling, anong structure nila, function, tsaka direction. Pag sinabi ng anthropology, is a broad study of humankind in all times and all places. Ibig sabihin, mas malaki po yung handle po ng anthropology. Pinag-uusapan yan yung pagkatao ng isang tao or humankind natin sa lahat ng oras at sa lahat ng lugar po. Okay. Both field, ang pinag-uusapan ng sociology at anthropology, of social sciences, the study the behavior of human within their society. Ibig sabihin, parehas sila ng scope. Ang pinag-aaralan po nila is yung behavior ng tao dun sa society niya. Okay, sino daw po yung mga pioneers? Okay, medyo ano yung screen natin. I-lesson ko lang ng konti. Okay, pioneer ng study ng sociology. Sino daw po yung mga naunang nag-aral ng sociology? Teka lang ha. Okay, nawala. Okay, ayan. Mga pioneer ng sociology. Again, kung meron kayong question, pwedeng i-unmute yung sarili. Then, mute na lang po ulit kung wala na tayong sasabihin. Okay, ayan po. Pwedeng ma'am, excuse me po, meron lang akong tanong, i-unmute lang po yung sarili, ha? Or pwede po akong i-chat kung sakasakali. Okay, para masanay din kayo kung paano yung new normal natin. This is the new normal. Okay, pioneer in the study of sociology. Sino daw po yung mga unang taong nag-study regarding sa sociology natin? Okay, first is si Auguste Comte. Siya yung founder ng sociology natin. Okay? Yan. Si Auguste Comte daw po, siya yung pioneer ng sociology. Si Harriet Matthew or Martineau, siya naman po yung in favor siya sa right ng kababaihan. Okay, ibig sabihin kasi 'di ba medyo ang mga kababaihan dati, yan, medyo ipinaglaban niya at saka in favor siya dahil babae siya, in favor siya din sa karapatan ng mga kababaihan. Okay? Si Karl Marx naman, yan, ang pinag-aralan naman niya dati is kino-consider niya kino-consider siya na one of the thinkers kasi pag sinabing sociology, medyo syempre kailangan maano yung pinaka-logic mo or yung mindset mo is medyo malalim. Okay? Kino-considered siya ng modern time thinkers. Okay? Next is si Herbert Spencer. Okay? Ang ginagawa naman niya, he is the man as the member of society and is never ending competition and should win. Ibig sabihin, sabi niya sa society daw natin kasi is puro pagsubok. Okay? Tapos kailangan i-challenge tayo at syempre, kailangan din tayong manalo dun sa laban na yun. Okay? Yan po. Kasi sa buhay natin, syempre, kailangan wala namang taong walang problema, di ba? Puro may competition or meron tayong kakompete at kailangan sa idea niya, para mag-succeed tayo, kailangan tayong manalo. Okay, next is si Emile Durkheim. Okay, siya naman, the only one who studied thoroughly the discipline in the School of Higher Learning. Okay, ibig sabihin, siya daw po yung nag-aral para sa higher learning ng isang
sociology. One of dun sa mga nag-study thoroughly para sa sociology or higher learning ng sociology. Si Max Weber naman, rationalize refer to the daily life organized to or organized so as to accommodate larger group of people. Okay? Yan. Isa po siya sa mga nagsabi na yung buhay natin or yung daily life natin is an organization or kailangan ma-accommodate yung group of people. Okay, next is we have sociologist perspective. Okay? Ibig sabihin yan, pag sinabing perspective, ano daw po yung anong tawag dyan? Society nakaka-impluensya sa bawat tao. Okay? Yung tao nakaka-impluensya sa environment or sa society niya or yung society nakaka-impluensya sa tao. Okay? Kaya vice versa. Yun yung perspective. Meron tayong tatlong perspective. We have symbolic interaction, functionalism, tsaka conflict theory. Sa symbolic instruction, ibig sabihin niyan, gumagamit siya ng symbols. Ibig sabihin, nakikipag-usap ka sa tao, ano ba yung mga symbols na ginagamit mo? Nag-uusap ka yung face, yung facial expression, yung hand gestures, okay, yung mga symbols na ginagamit para makipag-interact ka. Okay? Kaya nagkakaroon ng, di ba, communication at nagkakaroon ng interaction sa bawat tao. Pag sinabi namang functionalism, ikaw na relationship between the part of the society. How aspect of society and functional or functional adaptive. Ayan. Ibig sabihin, kasi di ba, pag nakikipag-usap ka, that is symbolic interaction. Pag functionalism naman is kung ikaw ba ay nakaka-adapt sa environment mo. For example, di ba, kapag kung ikaw ba ay pumasok sa isang eskwelahan, okay, nakakapagkausap ka ng ibang tao, nakaka-adapt ka ba dun sa mga kinakausap mo? Kasi syempre, di ba, iba't ibang tao galing sa iba't ibang society yan. May mayaman, may middle class, meron namang hindi nasa lower part ng class natin. Okay? Ibig sabihin, you adopt. Okay? Yun po yung social perspective natin. Last naman is the conflict. Syempre, hindi tayo maiwasan yung conflict na hindi magkakaintindihan sa kausap natin. Okay? Yun po yung conflict. Merong conflict ng, for example, mayaman sa mahirap. Syempre, may conflict yan. Parang, syempre, payabangan or hindi magkakaayos na idea. Okay, kaya hindi po nawawala sa society natin yung conflict. Okay? Next is we have culture. Sa culture naman is everything that is made, learned, or shared by the members of society, including values, beliefs, behavior, and material. Kasi nga subject natin, di ba, understanding culture, society, okay, and politics. Okay, ano ba daw ibig sabihin ng culture? Okay, yung culture daw po is lahat niyan is nagagawa. Okay? Kung ginawa siya, kaya nating pag-aralan, pwede natin i-share sa kapaligiran natin or society natin. Ang example daw po nun is yung values, okay, yung paniniwala, yung behavior natin kung paano tayo gumalaw, at saka yung ating mga material objects. Yan daw po yung culture. Hindi siya man-made siya or ginawa siya para mapag-aralan. Okay, next is we have parts ng culture. Sa part ng culture, meron tayong material culture at non-material. Okay? Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Na pag material, ito yung visible part. Pag non-material kasi, ito yung kultura na hindi natin nakikita. Okay, intangible, ibig sabihin hindi natin siya nahawakan. Okay, pag material culture, ito yung food. Okay, di ba sa kultura natin, may iba't ibang probinsya na iba-iba yung delicacy. Okay, that is food, iba-ibang food, iba-iba po yung paniniwala nila. Okay, that is material. Pwedeng pagkain or kung ano po yung gusto nilang kainin, pwedeng sa car, pwedeng sa bahay or sa house po. Anything na
yung miyembro ng society is pwedeng gamitin, i-share at, okay, gamitin natin at saka pwede natin i-share, okay, or pwedeng gawin. Yun po yung material culture. Pag naman, ito yung intangible, yung mga katulad ng behavior or yung katulad ng language, okay, yung salita. Yan, that's part of the culture, di ba? May iba-iba tayong dialect. Okay, beliefs, may iba-iba tayong paniniwala. For example, yung mga religion, yung values, kung paano tayo ginawa or minold sa loob ng bahay, rules and regulation sa family or tsaka sa politics. Okay, yun po yung part ng culture natin. Material tsaka non-material culture. Sa components naman ng culture, ito yung technology. Okay, number 1 is technology. Siyempre, di ba, sa atin sa panahon ngayon, hindi tayo nakakalabas. Okay, ang ginagamit lang natin is either computer, tablet, or cellphone. Okay? Ito yung pinaka magandang paraan para mapadali yung buhay natin. Okay? Yan. Symbols naman. A cultural representation of reality. Ito yung nagbibigay meaning sa mga bagay-bagay. Okay? For example, handshake. Di ba pag may mga barkada ka, meron kayong para magkakailanan or pag nagkita kayo is nagkakaroon kayo ng sariling handshake. Or for example, pag college ka na, okay, you are considered a graduate kapag nabigyan ka ng college ring. Okay, yung college ring na yon, you belong to the society or sa school na ganito. Okay, yun po yung symbols na tinatawag natin. Pag language naman is the most powerful of all the human symbols. Kasi nga, ito yung mode of communications natin. Okay, it allows to communicate with other. Okay, yan po yung pinaka-importanting component sa culture natin kasi nakakapagkausap tayo ng iba't ibang tao. Okay, next is we have values. Okay, values, isa siyang idea or dito natin na-determine yung character ng isang tao. Okay, kasi minsan 'di ba pag medyo hindi maganda, parang ang idea natin is hindi siya build up or hindi siya napalaki ng maayos. Okay, isa po siyang values or isa siyang para ma-determine mo isang character ng tao. Okay, kasi sa standard natin or sa society natin, meron tayong standard kung, syempre, di ba, yung goodness, alam natin yung tama at saka yung mali. Okay, tapos kung acceptable ba siya sa society na yon or maganda ba siya sa society or desirability sa society natin. Okay, pag norms naman, guides ng behavior natin. Ibig sabihin, alam na natin kung ano yung tama at saka yung mali. Okay, it gives a conflict on how we should behave and what we should sow and what we should not do. Alam na natin na, kasi di ba may mga decisions tayo na iniisip natin na, sa isip natin na pwede naman palang gawin, kaso alam nating mali. Okay, that is norm po. Okay, that is norm. Classifications of norm. Sorry, punta ako ng next slide. Sorry. Classifications ng norm po. Okay, we have mores, folkways, tsaka laws. Okay, sa mores, ito yung nagdi-distinguish ng right from wrong. Kaya nga sabi ko kanina, di ba, alam mong tama mo siya, sa norm natin, alam mong mali, pero ginagawa mo pa rin sa isip mo na mali siya, pero ginagawa mo pa rin. That is norm. Okay? Meron daw pong classification ng norm. That is mores, folkway, laws, at saka taboo. Okay? Sa mores, alam mong i-distinguish yung tama at saka yung mali. For example, yung child abuse, alam mong mali yun, okay? Alam mong hindi siya dapat ginagawa, okay? That is mores. Okay, yung rape at saka yung carnapping, okay? That is example of norm. Pag sinabing folkway naman, distinguish between right and rude, okay? Ayan, ang example niyan is yung jaywalking, okay? Alam mo namang mali yung ginagawa mo, okay? Dapat hindi mo na po gagawin siya or you are being rude sa pangyayaring yun kasi alam mo nang mali,
okay, ginagawa mo pa rin. Okay, pag laws naman, ito yung may rules and regulation. May nakasulat na rules. Okay? Rules of conduct enacted and enforced by the government. Yan. Siyempre, pag nagnakaw ka, siyempre, nakasulat na you don't have to get something na it doesn't belong to you. Okay? That is law. Okay? Yung murder, drunk driving, trespassing, okay, may mga naka-written laws na bawal siya talaga, na nakasulat po siya. Pag sinabi namang tabu, ito yung mga activity that is forbidden or sacred. Okay, based on religious beliefs or morals. Okay, ibig sabihin, pagka ang activity na yon is alam na natin forbidden or sacred siya. Okay? For example niyan is abortion. Siyempre, di ba? Sa religion is bawal pumatay ng tao or bawal tayo kahit na maliit pa yan or nasa tiyan pa lang. Okay? Addiction. Siyempre, alam natin na bawal. Okay? Cannibalism. Okay? That is taboo. Yung mga activity na forbidden siya talaga or hindi talaga siya dapat ginagawa. Hindi siya nakasulat sa rule, pero that is beliefs na bawal siya. Okay, next is we have classifications ng... Okay, sorry. Classification ng people. Okay, classification of people. That is group, aggregate, at saka category. Sa classification, no man is an island. Okay? Man cannot drive through the presence of other men. Ibig sabihin, meron tayong iba't ibang classifications daw po ng tao. Okay? Na syempre hindi naman tayo mabubuhay kung mag-isa lang tayo. Meron tayong pare-parehas na mga kasama sa buhay or mga kaanot sa buhay or kasama natin sa araw-araw na buhay natin. Okay, number 1 is group. Okay, serve many function like giving an individual a sense of identity. Okay, kasi 'di ba, pag pumasok ka sa eskwelahan, okay, madidistinguish mo kung sino yung pwede mong maging barkada. Okay? Kunyari, pare-parehas kayo ng gusto dun sa ano na yan, sa grupo na yon. Okay? Yan, for example, pare-parehas kayo ng course. Yeah? Pag pumasok sa school, magka-classmate kayo, or anong course mo? Ay, ganitong course ko. Ganito yung track na hinandle ko. Yan, yun po yung example ng isang group. Tapos, pag meron kang grupo, or sa isang classroom, ma-identify mo yung sarili mo, ay, hindi pala ako ganun kaano. Kaya pala hindi ako napunta sa track na yon kasi hindi ganun yung gusto kong subject or hindi ako mahilig dun sa subject na yon. Okay? Yan po, ma-identify mo yung sarili mo kasi minsan, 'di ba, sa mga rules, meron ka or sa isang grupo, may mga rules and regulation na kailangan mong i-follow. For example, kailangan kang pumasok sa ganung oras kasi may schedule ka, merong mga test, may mga rules. Ayan, ma-identify mo yung sarili mo, ay masipag pala ako kasi yan, pina-follow ko or pumapasok ako ng maaga, hindi ako pala absent, tapos pag may test, I submit all my requirements, hindi katulad ng mga ka-classmate ko. Yun po yung grupo. You identify yourself kasi di ba hindi mo masyado ma-identify yung sarili mo kapag nasa loob ka ng bahay or nasa bahay ka. Pag inihalo ka na sa mas malaking grupo, saka mo na-identify yung sarili mo. Okay, pag aggregate naman, is a collection of people who happen to be the same place at the same time. Okay? But, who have no connection to one another. Ibig sabihin, kasi di ba, sa grupo is magkakilala kayo, ikaw, napunta ka sa isang lugar na pare-parehas kayong pinuntahan pero hindi kayo magkakilala. Okay? Yan, for example, pumunta ka sa isang computer shop. Okay? Sa computer shop, mahilig kayo pare-parehas na maglaro ng ML pero hindi naman kayo magkakilala. Okay? That is aggregate.
Okay, pumunta ka sa isang restaurant, para-parehas kayo ng hilig ng food, pero hindi naman kayo magkakakilala. Yun po yung aggregate. Pagka-category naman, ito po yung collection of people who share a particular characteristics. Okay? They do not necessarily interact with each other, are with one another, and have nothing else in common. Okay, for example, kasi ito naman is meron kayong pare-pares na characteristics. Okay, for example, napunta ka sa grupo ng, okay, you belong to sa grupo ng matatangkad. Okay, yun po yung classification ng tao. Sama-sama or magkakasama po yung matangkad or sama-sama yung tao na may kulay green ang mata. Okay? Yun po. Or sama-sama sa grupo ng mapuputi. Yun yung classification or characteristics na tinatawag natin. That is, you belong to the group ng category. Okay? Hindi not necessarily kayo magkakakilala. Wala kayong connection. Pero meron kayong common characteristics. Yun po yung category natin. Okay, yan. Asa na? Nakukulang yung ano ko slides ko. Okay, I'll do this discussion para sa susunod na ano natin. Titignan ko kung ano or sa next meeting ko na lang i-discuss, ha? Okay, if you have any question po, kung meron po tayong question, I'll stop my screen share. Okay? Tapos I'll show my video. Okay, if you have any question, you can unmute yourself. Kung wala po, I'll end this meeting. I'll give you 5 minutes. Kindly click po the link for the ICT na. Okay, yun po. Another question, si Mendoza, naririnig ko ata yung plato May plato ng naka-ready ata sa sa lamesa. Okay, if you don't have any question, bye for now. See you in 5 minutes po. Okay? 5 minutes, I'll give you time to refresh muna, punta ng CR or kain ng konti. Mabilisan lang in 5 minutes po. Okay? Any other question? Kung wala na, I'll stop the... Again. Okay. I'll stop muna this one. Then, kindly click ulit. We'll be back by 11:10 po. Okay? Bye for now. I'll stop the meeting and we'll start with ICT.